Guys, sorry late ako. And for the sports news. Dito sa Pilipinas. Masigla, malakas, at nakakaengganyo. Yan ang mga boses at kilos na kinagigiliwan sa mga contents na nakikita at tinatangkilik natin ngayon. Nagbibigay buhay sa mga gawain ang performance-based works, katulad na lang ng voiceovers, acting, at ng broadcasting. Nahanap ko ang sarili ko sa mga interes na ito. Nakatulong ang pag-explore ko sa pagba-voiceover at pag-perform upang marinig ang boses ko na noon ay hindi pa ganoon kaklaro. Noon kasi ay hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. I found myself having no interest or a dream to pursue. I was lost and anxious about the future. Kumpara nung bata pa ako ay tila ba planado ko na ang interest na mamahalin ko. Ngayon, naranasan ko na may times na hindi ko na alam ang gusto ko. Hindi ko rin alam ang dapat na niche ko. Naisip ko na, hindi ba dapat alam ko na ang purpose ko ngayong malaki na ako? May sapat na karanasan at karunungan naman ako. Pero yung landas na tatahakin ko, biglang lumabo. Sa totoo lang, nung pumipili ako ng courses sa college, hindi ko rin alam kung ano ang nararapat sa akin. Ang hirap naman, di ba? To figure out life all on your own. May expectations din na dapat may path o career na akong dapat i-pursue. I was clueless. Nakaka-pressure din. Eventually, I went to college. Although hindi ako sigurado sa kukunin kong field, tinahak ko ang communications course. Wala akong ganong expectations but to see how this plays out. And if it doesn't seem right for me, then I'd seek other places where I can grow and flourish. Ang main factor kasi na nag-impluwensya sa akin ay yung experiences na nag-stick sa akin sa oral communications class namin noong grade 11 pa ako, way back school years 2018 to 2019. Ang tagal na rin, nakakamiss. Ang alam ko lang ay nag-enjoy ako kasama yung mga kaibigan, kaklase, at pati na rin yung teacher ko. Aside from my nostalgia, isang factor na rin na nag-udyok sa akin sa field na to ay yung my wanting to improve my communication skills. Aaminin ko na hindi ako magaling magsalita sa harap ng mga tao. Kahit na nasa third year na ako ng studies ko, ay may areas of improvement pa rin na kailangang hasain. Pero kumpara nung dati na nagsisimula pa lang ako na kabado at manginig-inig pa, ngayon ay hindi na masyado. I grew to love and appreciate this field of study. Hindi ko akalain na madidiscover ko rito ang mga bagay na pag-i-enjoyan ko. Through countless learnings and experiences, I became an all-around person, like a jack of all trades. Although I'd like to master a skill or two someday. Noong una, nangangapa-ngapa pa ako sa course ko. May mga activities na kailangan mag-edit, design, perform, at iba pa na hindi ko alam. Hindi ako maka-keep up sa mga blockmates ko nun kasi hindi ako literate when it comes to online tools and apps before. So, I explored. Naningkamot ko. I taught myself with the available materials and information online kung paano ba gawin yung mga bagay na ginagawa nila. Hi, I'm Jeline Lagos. Nakatrabaho ko si Russell mostly sa academic field. Especially sa mga voice-overs, radio drama, mga paggawa ng mga ibang contents. In terms of Mr. Luwas performances, sabi ko na very imaginative and playful. Ganyan. Since napakadami niyang mga naiisip. I also discovered my passion or area of interest through performance-based tasks. Sa klase, exposed ako sa pag-a-act at pag-deliver ng mensahe sa pamamagitan ng performances. Through advertisements, skits, and broadcasting productions, I get to be somebody else whilst being myself. Parang ako yung puppeteer na kumokontrol sa character na ginagampanan ko using my vision. For a moment, hindi ako si Russell. Hi, I am Joylance Aranya and nakatrabaho ko si Russell sa maraming bagay sa school actually, lalo na sa mga plays, sa
mga, yung last time lang sa ginawa namin theater play, mini theater play sa Project. Actually, sabi ko si Russell is very imaginative. Lalo na when it comes sa mga suggestions na, let me say na, when it comes sa play, na nakaraang play namin sa Project, may mga good points siya na suggestions sa character niya na naiambag niya ng maayos, and as well as the extra lines para mag-add ng depth doon sa emotions niya. Have you ever wondered how humans should live? What choices we should make? Or what makes our life worth living? Ginagamit at na-develop ko rin ang voice-over skills ko. Natuto akong mag-enjoy at namnamin ang kada salita na binibitawan ko. Academic contents ang mga na-accomplish kong i-voice-over so far, but I'd like to explore my opportunities beyond that boundary. Dahil wala akong expensive tools, aside sa wired earphones ko with a mic, I have to make do. Nakakainis nga lang kasi mas mahirap mag-voice over dahil may mga ingay sa paligid na nasasagap sa mic. Yung mga aso at motor. Magandang araw. Ako si Angelo P. Ortea, isang college student mula sa University of the Philippines, Diliman. Nakatrabaho ko si Russell sa ilang mga assignments or projects ko sa school. Isa sa mga naalala kong ginawa niyang voiceover ay yung projects namin na sa isang subject ko kung saan kailangan namin gumawa ng podcast. Para sa akin, napaka-professional ng transaction tsaka ng performance ni Russell. Unang-una, never naging monotonous yung boses niya. Palaging may natural na emotion. Depende kung ano yung kailangan ng script na ibibigay sa kanya. May peaks and valleys. Maganda din yung cadence niya. Bukod pa dito, sinisigurado niya na maganda rin yung quality ng mga recording niya. Walang background noise. At syempre, kung may mga revision, open na open siya for any feedback na ibibigay sa kanya. Na-enjoy ko ang pag-voice over at ang gandang isipin na tunay ngang makapangyarihan ang mga boses natin na makakapag-reach out tayo sa mga tao nang ito lang ang gamit. They don't have to know you or see what you look like. Yung audiences, they get to look past your physical shell. All they have is the message that you have to say. And I think in that way, we get to have that moment of genuine understanding and forming of connection instead of judgment, which is so tiring. Minsan ay nawawalan tayo ng sense of direction. Nakaka-encounter tayo ng mga dagok sa buhay. Despite that, importante na pakinggan pa rin natin ang ating sarili. Dati, madalas kong naiisip na baka ako'y naliligaw lang. Palaisipan sa akin kung sino nga ba ako. Nilunod ako ng self-doubt at insecurity para ilayo sa kung nasaan ako ngayon. Pero natutunan ko na may kanya-kanya tayong oras para madiskubre ang para sa atin. Patuloy kong hinahasa ang sarili ko. May mga room for improvements pa akong kailangang i-renovate at pagsubok na harapin with my head held high. Gamit ang masigla kong mga galaw at ang tinig kong umaalingaw-ngaw. Naririnig sa aking mga gawa ang bunga ng aking dedikasyon sa pag-aaral at sa mga abilidad na aking nadiskubre sa paglalakbay at pagtitiwala sa sarili. Pero marami pa akong kailangang ipagbuti at malaman. Tara, subaybayan niyo ako at sundan ang aking boses.